Ito mga kapare ko ay ang totoong fast charging power bank. Dahil ito lang naman ang bukod tanging power bank na nagamit ko na nakapagpalabas ng 120 watts fast charging pagdating dito sa aking Poco F6 Pro. At ito, ang Chuktek 20 25,000 mAh power bank. Meron na itong overall 210 watts fast charging capability, merong malaking 25,000 mAh power battery capacity, merong smart TFT display at higit sa lahat napatunayan ko na fast charging to dahil tinesting ko rin kapare ko yung fast charging capability niya. Kaya kung interesado kayo sa power bank na to, tara pag-usapan natin. So, unahin na natin mga kapare ko yung looks and also design ng power bank na to. Unang-una, pag nakita natin yung power bank, as you can see, malaki siya at medyo mahaba ng konti. Usually, hindi siya super laki unlike doon sa mga power bank na natry ko before na merong 25,000 mAh power capacity. Dito mga kapare ko, sakto lang. Usually, kasing laki lang siya, almost ng lente ko. And also, almost kasing laki lang din siya ng phone ko. Medyo mahaba nga lang yung phone ko ng konti at ito is medyo bulky. But yeah, medyo nandun lang din siya sa size na yun at hindi siya uncomfortable hawakan. At kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayo ditong smart TFT display, yung parang LED display niya dito mga kapare ko. At dito natin makikita yung mga information, kagaya na lang ng wattage na nilalabas nito or yung out wattage niya, and then yung kanyang in wattage kapag charge natin siya, and also yung overall wattage na nilalabas nito or pumapasok sa kanya once na ginagamit natin yung power bank. Kasi kagaya ng sinabi ko, 210 watts yung pinakasagad na kaya niyang i-provide, pero nakadepende yun sa port. Mamaya mas pag-uusapan natin para magkaroon kayo ng idea. But yeah, para sa akin mga kapare ko, napaka-helpful ng kanyang TFT display kasi nagbibigay ito ng information kung ilan na ba yung nawawala or ilang percent na lang yung meron dito kapare ko sa ating power bank. Pagdating naman sa build quality nito mga kapare ko, masasabi ko na super compact nito at talagang high quality kung ako yung tatanungin. Oo, plastic lang yung ginamit dito na build, pero hard plastic yan. Pwede sana natin itong i-open kaso wala akong tools at the moment kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung loob. At kung binabalak naman natin itong dalhin kapag mag-travel tayo sa ibang bansa or kaya pupunta tayo ng probinsya at sasakay tayo ng airplane or kaya ng barko, travel safe po ito kapare ko kaya wala tayong magiging problema dyan. And usually inside the box, meron nga rin pala itong kasamang bag or pouch na pwede natin paglagyan nito para hindi siya magasgasan and also madaling hawakan kapag nasa biyahe. And usually nagustuhan ko to dahil sa tingin ko magagamit ko siya kapare ko kapag aalis ako ng bansa. So ngayon naman, pag-usapan natin yung mga ports na nandito. Unang-una, meron tayo ditong 3 available ports which is dalawang USB Type-C at isang USB Type-A. And every ports na yun mga kapare ko ay merong mga different wattage. So let me explain. Unang-una doon sa ating Type-C number 1, yung merong color blue na nakikita ninyo dyan, meron po yung max 140 watts fast charging support kapag gagamitin natin sa laptop. Pero kapag gagamitin natin yan sa mga phone or kaya tablet, kaya na ito pumalo up to 120 watts. It depends na lang yan sa device na ginagamit mo kung gaano kataas yung pinaka-wattage na supported niya. And then doon naman sa next na USB Type-C ay meron tong max na 60 watts fast charging support. At ang maganda dito mga kapare ko, capable siyang mag-charge ng dalawang laptop. Yes mga kapare ko, pwede nyo yung gawin. So yun nga lang dito sa testing na ginawa natin, isang laptop lang yung na-testing ko at talagang gumagana siya. Pero yeah, pwede po siya sa dalawang laptop dahil tinry kong i-charge mga kapare ko sa both ports na itong dalawang USB Type-C na to, yung laptop na meron ako at gumagana siya mga kapare ko. Confirm yun. At pagdating naman sa last port, ito naman mga kapare ko yung USB-A. And then dito naman, meron tayong max na 30 watts fast charging support. Ang kagandahan dito mga kapare ko, pwede nating pagsabay-sabayan na gamitin yung 3 ports na yan. Pwede mo pagsabayan yung laptop at dalawang device, pwede walang problema. Pwede mo rin pagsabayan yung dalawang laptop at isang device, wala ding problema dyan mga kapare ko. Ganon ka-powerful tong power bank na to. And usually, meron akong ginawang testing dito para malaman talaga natin kung totoo nga ba talaga na ito ay isang fast charging power bank. At para magkaroon na rin kayo ng context kung bakit ganito yung title natin and also bakit ko sinabi sa intro yon. Ito na yun mga kapare ko. Nagsagawa ako dito ng testing. As you can see, ito yung aking Poco F6 Pro at ito mga kapare ko yung ating power bank. So based dito sa pinakita ko sa inyo, nasa 13% yung ating mismong Poco F6 Pro. Pero sa totoo niyan, 15% tayo nag-start dahil chinarge ko siya at hindi ko na-play yung camera, so my bad. And then after 23 minutes mga kapare ko, nang tuloy-tuloy na pag-charge dito sa ating Chuktek 20 power bank, nakapag 100% na po tayo from 15%, which is pretty impressive mga kapare ko para sa isang power bank na kagaya nito. And usually pinapakita at pinapatunayan ng testing na ginawa natin na totoo yung fast charging capability ng power bank na to at walang halong gimmick doon. Marami kasi mga power bank out there na sinasabing fast charging sila pero pag tinesting mo hindi naman nila napapakita o nagagawa yung kiniklaim nila. Pero dito sa Chuktek 20, nakikita naman natin at ako na rin mismo makapagsabi na totoo yung kanyang fast charging capability.
Trust me mga kapare ko. So based sa testing na ginawa ko mga kapare ko, ang pinakauna ko napansin dito, hindi siya all the time na nasa 100 plus yung kanyang wattage na binibigay dito. Nakadepende kasi sa phone natin kapare ko kung ilang wattage lang yung papapasukan niya sa sarili niya. Meron kasing charging protection mechanism kapare ko yung phone natin na kung saan kapag na-detect or alam ng phone natin na umiinit na yung mismong battery natin, binababaan niya yung wattage na pinapapasok niya para syempre hindi ganong ma-stress yung battery at ma-prevent yung pagkasira nito in the long run. Kaya normal tong gantong bagay. And usually, ganun lang din yung concept na ginagamit niya pagdating sa mismong charger na ginagamit natin. At yun yung reason mga kapare ko kung bakit sa mismong testing na ginawa natin, hindi siya nag-permanent sa pinaka-highest na wattage na kayang ibigay ng power bank dahil nga yun lang yung mismong ina-accept ng mobile phone natin. At pagdating naman kapare ko sa paggamit ng power bank na to sa multiple devices sa magkakasabay, pwedeng-pwede rin. Tinesting din natin yan mga kapare ko. Pero just I said, hanggang 210 watts lang yung kanyang pinaka-supported or pinaka-max sa kayang ibigay. So maghahati-hati yung tatlong ports na yun mga kapare ko para ma-support or maibigay yung pinaka-needed ng devices na sinaksak natin sa kanya. So para magkaroon kayo ng idea, ito yung kanyang flow diagram na pakita ko na naman sa inyo. Kung gagamitin nyo yung tatlong ports niya mga kapare ko, yung ating Type-C 1, kapag gagamit tayo ng laptop, 45 watts yan. And then kapag gagamit naman tayo ng phone na supported ang 120 watts fast charging, kagaya na lang na itong phone ko, papalo po yan ng 120 watts. And then doon naman sa ating Type-C 2, papalo naman siya ng 45 kapag yan ay laptop din ang i-charge. Pero kung hindi naman 60 watt. And then doon naman sa Type A natin mga kapare ko ay papalo to ng 30 watts. And then ito naman mga kapare ko yung display output niya pagdating sa 2 ports, i-check nyo na lang dito sa ibaba na to. As you can see, nakadepende sa ports or dami ng ports na gagamitin and also sa device pa rin. Kasi nakadepende sa mga device kung gaano kataas yung pinaka-supported niya. And yeah, basta mamamax out natin yung 210 watts na pinapangako ng power bank na to, which is napatunayan ko naman sa ginawa kong mga testing. Ngayon naman, pagdating sa kanyang TFT display, usually nagustuhan ko rin talaga to dahil makikita natin dito yung mga wattage na nakukonsume or ina-out ng mga ports na gagamitin natin. It depends kung isa or dalawa or tatlo yung ports yung gagamitin. And then kapag kinilik natin ng isang beses yung parang button icon niya dito, mapapakita naman dito yung kabuuan ng wattage na nakukuha or nilalabas kapare ko ng mismong power bank na to. Which is makikita natin dito kung pumapalo na ba siya ng 210 or nasa 100 plus pa lang ba, and so on and so forth. And then yung pinaka nagustuhan ko talaga sa kanyang TFT display is yung kanyang battery indicator dahil talagang accurate mga kapare ko. And speaking of battery, mabilis din po kapare ko i-charge itong power bank na to. Kaya bukod sa mabilis siyang mag-charge sa ibang mga devices na gagamit sa kanya, mabilis lang din po mapuno kapare ko yung ating 25,000 mAh power bank dahil supported na po neto ang 140 watts fast charging support. Which is for me, pwede talaga nating asahan dahil mabilis na siyang mag-charge at mabilis pa siyang i-charge kaya magagamit agad natin siya in day-to-day basis. Ngayon naman, for sure yung tanong ninyo, dahil nga mabilis siya mag-charge, nag-iinit po ba yung power bank? To be honest mga kapare ko, oo naman, nag-iinit yung power bank na to dahil nga ginagamit natin siya. Natural na nangyayari yun. Pero ang maganda dito, hindi po siya yung super init unlike sa ibang mga power bank out there. Normal lang yung kanyang temperature dito. Normal lang siyang hawakan, medyo warmy lang ng konti, pero yung feeling kapag hawak-hawak mo siya, walang magiging problema. Ngayon naman mga kapare ko, syempre, conclusion and also final verdict tayo about dito sa ChookTech 20. So para sa presyo mga kapare ko ng power bank na to, nasa 7,499 pesos to. At kung tatanungin niyo ako mga kapare ko about sa presyo, para sa akin natural na pricing lang yan mga kapare ko para sa 25,000 mAh power bank. At kung kayo naman yung tao talaga na mismong mahilig mag-travel, maraming devices na gamit, kagaya ko na merong camera at kailangan ko laging i-charge yung battery niya, and also meron ako mga nire-reviewing devices na kahit sa bakasyon ginagamit ko or dinadala ko, and then meron pa tayong mga kukulit na kapatid na mahilig maka-charge sa mga power banks natin, para sa akin mga kapare ko, this one is a good investment para sa mga future lakads natin or kaya kahit nagtatrabaho lang tayo sa office or yung mga mahilig magtrabaho dyan sa mga coffee shop na tamang gaslight lang sa sarili para makadalawang kape, di ba? Joke lang. Ibig ko sabihin kung kayo yung tao na laging busy na kinakailangan laging open yung inyong mga laptops or mobile phone or kaya kinakailangan mabilis mag-charge, syempre marirecommend ko sa inyo kapare ko itong power bank na to dahil napatunayan naman talaga sa testing na ginawa natin na talagang mabilis or fast charging talaga ito. Pero syempre kung kayo naman yung tao na hindi ganito yung mga workloads at hindi nyo naman kinakailangan laging open or laging magamit yung device nyo, syempre yung mga regular na power banks or yung mga hindi fast charging power banks is enough na for you mga kapare ko. By the way, kung hindi ako nagkakamali, meron silang iba pang series ng ChookTech power banks, hindi lang itong kanyang 25,000 mAh power na mas mura yung presyo na hindi hamak at fast charging din. Ilalagay ko na lang siguro yung link dyan sa description para magkaroon kayo ng idea. Anyway, this is your boy pare ko Steven Tips. I hope nakatulong sa inyo itong review na to and kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang. Peace.